Paano ba mag-produce ng quality na lakatan? Isang napakagandang tanong po yan ng ating masugid na tagapagsubaybay sa ating mga video. Pag-usapan po natin yan pagkatapos lang po ng talagang maikling patalastas. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. This one is ready to be harvest. Estimated 15 to 16 kilos itong isang buwig na ito. Yan po estimate natin. Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-agri. Ngayong araw po ay pag-usapan po talaga natin yung napakagandang tanong ng ating kaibigan. Paano ba tayo makakapag-produce ng magandang lakatan sa ating mga farm? Una-una po, huwag nating paligid-ligo pa. Una-una po, dapat po ay mataba yung ating lupa. Mataba po yung lupa, maganda po yung lupa, healthy po yung lupa. Kasi po pag healthy yung lupa, maganda yung lupa natin, sigurado po maganda yung tanim, healthy po yung tanim. Ganun lang po. So medyo pag may medyong problema, maliit sa yung lupa, medyo acidic, bigyan na ng pansin yung pagka-acidic. Pag kulang po sa pataba, magbigay ng pataba. Yun po. We need to tawag doon, electrify kung baga yung lupa. Paganahin, dapat buhay yung lupa. Kasi pag buhay po yung ating lupa, buhay na buhay yung tanim. Makakapag-produce po tayo ng magandang klase ng lakatan, mga ka-agri. Next po na pwede nating masabi sa inyo ay dapat po makontrol po yung weeds. Yun po, may mga weeds na. Hindi po ibig sabihin na pagkukontrol ng weeds ay talagang malinis, 100% linis na linis. Hindi lang po ganoon kasi minsan kailangan po yung mga weeds yan pag talagang malakas na yung sikat ng araw. Magiging cover crop po natin yan, companion plant rin minsan. Pero syempre hanap tayo ng maganda ano. Yun po mga ka-agri. Yun po, kailangan lang po talaga na makontrol yung weeds na hindi po dadami masyado yung weeds sa ating taniman ng lakatan po para gaganda yung tubo. Mayroon pong erosion sa lupa. Ibig kong sabihin, makakapasok yung hangin sa ilalim, yung oxygen sa ilalim dahil hindi po masyadong marami yung damo. Control weeds. Yun po yun. Next po ay kontrolin po natin yung pest. Yun po. Ano ba yung mga pest sa ating taniman ng lakatan? Kasi nga po kasi yung weeds pest na rin yun minsan. Pero yung ibig nating sabihin, kontrolin po natin yung mga insekto na pwedeng sisira. Kontrolin po natin yung mga fungus na pwedeng sisira sa ating pananim. Kontrolin po natin bacteria at viruses kung pwede po na siyang pwedeng sisira sa ating tanim. Lahat lang pwedeng makontrol. Lahat lang pwedeng sisira sa ating tanim. Kontrolin po natin mga ka-agri. Yun po ano. Sana po medyo tawag doon, medyo clear. O ano pa ba yung gagawin natin po? We need to, sabi nga natin we need to give life to the soil. So pag alam natin na medyo talagang kulang yung ating pataba sa lupa, magbigay po tayo ng kaukulang fertilizer para makapag-produce po talaga tayo ng magandang bunga ng ating saging mga ka-agri habang palibot-libot tayo dito sa puno ng ating mga sigingan dito sa ating lakatan. Kailangan po yun mga ka-agri. Sabi ng iba, kung ano lang dyan natural, pwede na yun. Magbubunga naman. Wag lang maghanap ng talagang quality. Magbubunga naman talaga kahit pabayaan niya minsan nagbubunga kahit hindi pinipansin nagbubunga pero huwag maghanap ng quality kasi pag quality produce yung hanap natin, we need to enhance everything. Gawin po lahat na mapaganda po yun. Ano pa ba yung next na pwede natin gawin para makapag-produce ng magandang bunga ng ating saging ng lakatan? Yung isa po na ginagamit natin ay pag nagkabunga na talaga ganyan ay nagbabaging po tayo. Hindi pwedeng hindi magbabaging. Pwede namang hindi. Pero kasi yung tanong kasi quality Wag po mayaang hindi magbaging. Magbabaging po talaga tayo. Kasi masisira yung beauty. Kahit na quality yung sa loob ng bunga, yung laman quality, pero pag yung balat ng bunga ng saging natin, balik tayo dito. Pag yung balat kasi ng bunga ng saging natin marami ng itim-itim,
madidisqualify po siya. Sinasabi nating talagang beauty or kagandahan ng bunga ng ating saging. O gaya po nito. O yan po. Dapat ma-maintain natin yung beauty, yung ganda, walang maraming itim-itim sa bunga ng ating saging. Kaya nga dapat ay nakabaging talaga mga ka-agree, nakabaging. Yun po, nakabaging po siya. O yan. Mga 4 days pwede nang tibain to. Kaya magbabaging tayo. Ano pa ba? Pag malakas yung hangin sa area mo, may parating na bagyo, dapat ka mag-propping. Yan po. Nagpa-propping po tayo dito nga sabi ko walang hangin, pero sabi ko nasa inclination na ng kanyang puno, patumba na. Inunahan ko na, huwag mo nang hintayin masira. Paano ka makapag-produce ng maganda kung natumba yan, na pinsala ito, masisira yung kanyang itsura. So yun yung mga ginagawa natin dito. If we need to control, sabi natin sa pagkocontrol ng mga pest, if you need to spray kontra sa mga pest, spray tayo. Kung hindi man na nakakasira sa kalikasan, spray tayo. Kung nakakabuti sa ating pananim, gawin natin. Pero kasi nga dito tayo, sinasabi natin paulit-ulit, hindi tayo nag-spray ng chemicals dito, ng mga harmful chemicals. Natural po kasi yung ginagamit natin dito sa ating taniman ng lakatan. Pero ma-maintain po natin yung quality. Currently nga kulang na kulang talaga sa supply dito. Yung bininta nating dati, nako, yung sabi natin isang puno lang, muntik nang abutin ng 1,000, isang puno, maliit pang puno yon. So yun talaga, makakapag-produce talaga tayo ng maganda pag may may ginagawa tayo sa ating taniman ng lakatan. Ito nga siguro abutin ng 8 hands to. Maganda itong bunga na ito. Mamaya linisin na rin natin yan. So yun yung mga pwede talaga na answers sa question na yun. Pag hindi natin alam yung mga ganun, yung mga basics dito, paano natin mapapaganda talaga yung bunga ng ating lakatan? Dapat alam natin, nutrients management. Pag sinabi natin nutrients, sa lupa po yun, sa abono po yun. Pest management, alam natin yun. Yung isa pa po, pagdating ng summer, mayroon po tayong irrigation as much as possible. Mayroon po tayong irrigation. Hindi po natin hawak yung panahon. Paano tayo makapag-produce ng maganda pagdating ng araw na kailangan ng magbunga ng saging mo, kulang sa tubig. Pag kulang sa tubig, hindi po natin maabot, hindi po natin ma-achieve yung gusto nating ma-achieve. Ito, napunit na yung ating plastic kasi pangatlong gamit na ito pangatlong gamit, pero okay na po yan, hindi na yan masisira yung beauty dyan. Medyo matigas-tigas na yung balat nito, may pagkakapal na yung balat nito. Kaya kahit na ganito pa lang siya, wala pong itim-itim, hindi po natin makikita na mayroong mga itim-itim po sa kanyang balat. Okay lang yan, huwag na nating balutin ng bago. Pero pag mayroon pang pambalot, balutin pag masipag, kasi yung hanap natin kasi quality. Yun mga answers doon mga ka-agree. Kung gusto mo ng maganda, gawin mo ng maganda. So, gusto mo ng quality na bunga ng saging, gawin mo lahat ng alam mo na pwede mong ma-contribute sa iyong taniman para makapag-produce ka ng quality na bunga ng iyong lakatan. Yun po. Dami sa paglilinis lang dito, dapat malinis ka gusto mo maganda, dapat linisin. Gusto mong maganda yung tanim, pagandahin mo. Yun lang naman po, yung mga basics lang po talaga. Yung mga basics lang, pag nagkulang po tayo doon, magbubunga na rin. Yan nga sinasabi ko, magbubunga na rin. Pero again, huwag ka na lang po maghanap ng sinasabi mong very quality talaga. Hindi mo ka nagawa yung part mo, na yung best mo. Wag mo na maghanap ng best na rin, ibabalik sa iyo ng iyong tanim. Tandaan po natin, mga ka-agree, kung ano po yung binigay natin sa ating mga tanim dito, kung ano po yung effort natin sa mga tanim natin dito, kung ano po ang pinag-iisipan natin na ginawa natin lahat-lahat para sa tanim natin dito mga ka-agree, yun na rin yung ibabalik niya sa atin pagdating ng araw ng harvesting. So sana nakapagbigay po tayo ng encouragement sa inyo. Maraming salamat po. This is again your friend AgriTechnics TV po. Huwag ko na po syadong pahabain. Halos pabalik-balik na po tayo sa topic na yan. Ating binibigyan na lang ng pansin talaga yung mga basic dito sa ating taniman ng ating sa lakatan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig palagi sa atin. Nawa po ay nakapagbigay po ng encouragement na hindi man ninyo agad-agad masunod yung ating style dito, technique dito. Gawin po ninyo sa nalalaman po ninyo. Magtanong-tanong rin po kayo sa iba.
gawin po ninyo yung best ninyo para po makapag-harvest na rin kayo someday ng magandang ani sa ating lakatan na quality. Hanggang sa muli, good day, God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Wow, ito. Gaganda-ganda ito. Abutin ng 800 yan. Ako, sobra 1,000 yung makukuha ko dito pagdating ng panahon. Thank you, Lord.